Ayan. So yan, Ate Shen, meron ka ng idea about sa technology? Yes. Yes. Sige. Ano ng mga technology yung alam mo? Ayan, dito sa loob ng bahay niya, ano mga technology meron ka? Ano siya? TV. Yun, very good. TV. Ano ba? Ano? Sige. Ikaw kaya? Ano kaya? Cellphone yun. Very good yan. Cellphone. Ano pa? Laptop. Yan. Ang ganun. Ano pa? Ate Speaker. Yan. Very good. Speaker. Then, yun lang yung mga examples ng technology, di ba? So, pero dito yung pag-aral natin is yung instructional technology. Sige. So, ano nga ba yung instructional technology? What is instructional technology? So, yan. So, instructional technology, sabi dyan, theory and practice of design, development, utilization, management, and evaluation of processes and resources for learning. So, yung mga instructional technology, yan yung mga technology na ginagamit sa pag-aaral. So, yan. Yung mga makabagong, way ng pagturo ngayon. Diba dati meron kayong mga, mga Manila paper, diba, ginagamit pa, yan. Mga Manila paper, tapos mga bulletin board. Ngayon, nag-improve na, naging projector, diba, yan. TV. May TV ba kayo dun sa school nyo? Wala. Ano na ginagamit nyo? Manila paper pa rin? Sige. So, wala pa kayong mga projector. Sige. Yan. So, bali yun yung instructional technology. Yun lang yan. Yan. Yung practice of design, development, and utilization, management, and evaluation of process and resource for learning. So, yan dyan. So, sa may, sa under ng instructional technology, meron yan tayong tatlo yan dyan. Yung una is yung low technology, medium technology, tsaka yung high technology. So, isa-isa natin. Unahin natin yung low technology. Yan. So, low technology, pakibasa natin siya. Is often refers to as traditional technology. Traditional technology. Sige. It entails a relatively small budget for acquisition and or use in the classroom. Okay. So yan. So dito sa unang sa unang definition niya, ang sabi diyan is yung low technology daw ay referred to as traditional technology. Yun na yung sabi ko kanina na di ba, yung mga Manila paper, yung mga ganun, Manila paper, mga blackboard, whiteboard. May whiteboard ba kayo? Meron na kayong whiteboard. Tayo kaya may blackboard kayo, di ba? Yan, meron sila mga blackboard eh. So next, ang sabi dito is it entails a relatively small budget for acquisition and use in the classroom. So mga sila, mga mumurahin lang sila. Yan. Mga mumurahin lang ng mga gamit. Yan. Very good. Next is in fact, low technologies are mostly handcrafted by teachers. So yun, gawa sila ng mga teacher. Minsan gawa ng mga teacher, and di ba yung parang meron kayong mga flashcards, yung mga plus, yung pagtaas yung teacher ng mga 3 plus 3 equals, yung ganun kayo dati. Yan, ganun. Yan. And students themselves. And nagawa kayo dati ng parang yung clay. Nagawa kayo mga mold dati. Wala kayong ganun. Yung mga kayo, kinder, ikaw kaya? Nagawa kayo ganun kaya? Wala din. Drawing. Yan. Kulay-kulay. Painting. Yan. Mga ganun. Sana. And such as bulletin board. Example niya, bulletin board. Meron kayo mga bulletin board? School nyo, meron, di ba? Ikaw kaya? Bulletin board. Di mo pa na? Sige. Next, yun. Yan, sabi ko kayo na, flashcards, tsaka yung mga models. Yan. Next, they do not require electricity. Ayun, di ba? Wala silang hindi sila kailangan gamitan ng kuryente. Kasi nga, 'di ba? Sila ay mga low technology lang. Gawa lang sila ng mga teachers. Yan. Tapos, pa. And do not need special maintenance or storage. Yan, 'di ba? Saan nilalagay yung mga teacher niyo yung mga ginagawa niyo? Sa laptop? Yung mga ginakulay-kulayan niyo. Saan nilalagay? Box, di ba? Tapos yung box na yun, nilalagay lang nila minsan kung saan. Tapos makita nyo, marumi na. Yan, di ba? Yung mga teacher ngayon, talaga dati pangit talaga eh. Sayang lang yung hirap natin eh. Ayan.
So, yun yung low technology. Okay, again, ano sabi dyan? Siya ay traditional technology. Okay, 1 yun. Pangalawa, small budget lang siya. Mga mumurahin lang. Pangatlo, ay ano, pwedeng gawa ng mga teachers or ng mga estudyante. So, tapos pang-apat, hindi niya na kailangan ng electricity. Okay? Tandaan nyo yan. Sige. Next. Yung medium technology naman tayo. So, yan. Kaya pakipasok ka. Medium technology makes use of analog electronics. It ranges from battery operated device such as Calculators and and timers timers. to those that require a stable power supply, such as radios, And television. Ayan. So yan. Dito naman kung sa may low technology, 'di ba? Hindi siya ginagamitan ng mga kuryente. Tapos pero dito naman sa medium technology, ito yung sabi diyan, no? Those that require a stable power supply. So meaning noon meron silang kuryente. Pwedeng manggaling sila sa battery or sa may ano or doon sa may mga linya ng kuryente. Ganun. Pero ito lang siya, makes use of analog electronics lang siya. Ibig sabihin hindi pa siya ganun ka-advanced, 'di ba? Hindi pa siya ganun masyadong ka-advanced. And these devices require proper storage and maintenance. Hindi tulad doon sa may low technology na kung pwede mo lang ilagay lang kung saan, 'di ba? Yung ganun. So ano pa? Yan, example niya, no? Radios and televisions. Yan, itong television na to, hindi to yung mga bagong televisions. So parang ganyan, yung mga flat screen. And dati yung mga televisions na yun, yung ano kaya? Ayun, square. Meron pang mga antena. Yan, kung naabutan nyo pa yun, kung nakita nyo pa. Ito meron yun. Kailangan mo, manabutan pa ata nila yun eh. So yan. So yun. Sige. Yan siya. So last yung, ano yung sabi ko kanina? high technology. Ano kaya? High. Yan, very good. High technology. Ayan, sige. So sabi niya sa high technology, ito na yung pinaka-advanced na ano natin ngayon, ang mga ginagamit natin ngayon. Yan na, computer, laptop, ayan. So sabi diyan, includes digital educational devices that use complex technology. Yan, such as computers, ayan na nga, mga cellphone nyo. Ayan. Tapos yung mga digital cameras na nakahawak na natin siya ng digital camera. Wala pa? Ikaw kaya? Hawak ka na? Talaga, nanood ng digital camera. So next, it also includes internet-based technology such as e-learning and web-based tools. Ito yung mga web-based tools na yan, yung sa may ano yan eh. So may mga websites na yan siya. Di ko sure kung yan, pili nyo. Yan. Di ko sure kung ikaw kaya meron ba kayo niya sa group 3, parang wala pa ba yan eh. Wala pa yan eh. Wala pa. Yan. Next, high technology devices usually required and specialized skills for use, storage, and maintenance. Ayan. So kaya marunong ka na magamit ng laptop, di ba? Dati may laptop ka na eh. Kasi siya, marunong ka na. Marunong na konti. Ayan. So ano pang sabi dyan? They also tend to be more costly and thus less easily acquired to many schools. Ayan. Yan na nga, di ba sabi dyan? Ano siya? Costly oh. Mamahalin. Yan. Yan, minsan mamahalin kaya masyado yung mga TV. Kami dati dun sa may school namin dati, may TV ang kami. Hindi na kami nagawa Manila paper. TV na yung kami dun. So dati, medyo ano yun. So yan. Ito pa yung mga ibang example niya oh. Yan, ibang types niya. Sa may low technology, ito na yung sabi natin kanina oh. Yan, yung mga blackboards nyo. Yan, bulletin, board, display, yan. Tapos ano pa? Poster and visuals, models, flashcards. Yan. Tapos sa under naman siya ng medium technology, meron yung TV. Yung sabi ko kanina, yung TV na box kaya, di ba sabi mo kaya kanina? Yan. Yung mga antena pa. Yung mga luma pa yan eh. Next, video player. Ito, di ko na ito naabutan eh. Yung radio. Yan. May radio pa ba tayo? Dati meron. Ito meron, di ba? So, ngayon meron pa rin naman radio pero hindi na siya ganun ka ano, kasi cut. Next dyan, tape recorder, overhead projector, tapos kay calculator. Yan, gagamit ka na niyang para calculator kaya. Ikaw ito siya, gagamit ka na, di ba? Next,
ito na yung sa may high technology. CD-ROM, LCD projector, digital camera, yan, video recorder, and so on and so forth. And sige. So yun, nag-gets ba? Sige, again, ano na nga yung low technology? Mga bagay Mga bagay na ginagamit sa school. sa school na Classroom. Ginagamitan ng kuryente. yan, very good. Di siya ginagamitan ng kuryente and ano pa? High Doon pa lang tayo sa may low ano pa lang, low technologies pa lang. Ano pa meron doon? Ginagamit siya ng Manila paper. Yan. Ano yung mga Manila paper? Di ba hindi siya ganun ka mahalin, di ba? Hindi siya ganun kamahal. So mga low, ano lang siya, small budget, acquisitions lang siya. So yan. Example ulit ng low technology, ano? Bulletin board. Yan, bulletin boards. Very good. Blackboard. Blackboard. Yan, ano pa? Maliban dun sa mga board. Ano pa? Pencil. Ang pencil, pwede rin kaya pero kasi yun siya ay hindi siya handmade ng mga teacher at students. Binibili sa tindahan yun. Made by the factory na yun siya. Sige, ano pa? Modules. Ang modules kaya well handmade din siya pero mostly ginagamit na sa atin ng kuryente. Ganun. Pero di naman siya ganun kamahalan kung may printer pero ang mahal kasi doon yung printer. Yan. Yan. Ano pa? Whiteboard. Yan. Sige, whiteboard. Ano pa? Sige, isa na lang. Maliban sa mga boards. Ano pa? Hindi ginagamit ng kuryente. Motor? Motor? Yung mga flashcards. Yan, di ba? Sabi ko kayo na. Yung mga ganon, yung may mga times, yung ganon, taas sa teacher. Tapos yung unahan pa kayo magsagot kung anong sagot nun. So, times 2. Yan. Ganon. Yan, models. Yan. Very good, models. Yan. Next, anong next ng low technology? Medium. Medium technology. Ayan, sige. Ano na naman sa medium technology? Ano naman yung ano niya? Ginagamitan siya ng kuryente. Kuryente, tsaka maliban sa kuryente, ano pa? Dalawa yun sila, di ba? Ano? Kuryente tsaka yung sa letter B. Suma sa letter B. Battery. Yan, battery based ano sila, mga technologies. Sige, anong example natin nung kanina? Example lang, TV. TV. Yung mga anong TV? Yung mga flat screen ba na TV yun? Hindi. Hindi. Hindi ba hindi? Ang anong klaseng TV? Square? Square. Yung ano? May refrigerator. Refrigerator. Sure ba dyan? Sige. Ano pa? Battery. Ano? Mga battery operated. Sige, ano pa? Radios. Radio. Yan, very good. Mga radios natin. Sige, ano pa kuya? Ito kuya. Subok natin. Sige. Sige, isa pa. Wala na. Mga anton, di ba yung dati naabutan nyo yung mga ano, mga keyboard na cellphone dati. Yung sila, di ba may mga battery rin sila sa loob? Tapos kinukuha mo pa yung mga battery nila tapos isa-charge mo doon. Yung manabutan yun? Wala. Yan ang nabutan. Tanda ko na pala. Nabutan yun. Sige. Ano yung last natin? High Technology. technology. High technology. Sige. Anong meron sa high technology? TV na flat. TV na. Flat. Flat. TV na flat. Ginagamitan pa Flat rin siya screen ng TV. kuryente. Ginagawa ng kurente. Tapos ano pa? Mga ano? Battery. Digital camera. Yan, mga digital camera. Sige, kung si low technology, hindi siya ganun ka ano siya, hindi siya ganun kamahal. Sa high technology ano naman siya? Mahal. Mahal na siya, di ba? Yan, mahal si high technology. Sige, ano pa? Ano mga ibang example niya pa? Maliban doon. Phones. Kasing phones.
Ipon. iPhone? Realme? Sige, ano ba? Maliban sa mga cellphone. Computer? Computer. Very good. Sige, ano pa? Wala na. Sige. Very good. Ayan. Tandaan yung tatlo na yun, ha? Anong ulit yun? Ano? Yung mga ganun lang siya. Tapos, sa may high naman, ito yung mga mahal. Yan. Yung mga laptop. Ayan, mga projector. Ayan, mga computer. Mga ganyan. Tapos, dito, kailangan mo pa dito ng, minsan dito kasi kailangan mo rin ng load. Diba? Kung pumunta ka sa internet, diba? Kailangan mo pa ng load. Ayan, kaya dagdag pa rin yun sa, dagdag pa rin yun sa babayaran mo. So, yan. Nag-gets na yung tatlo? Sige. So, yan. Ngayon, ganito. Since nag-gets nyo na yung tatlo, sure nag-gets nyo na? Ha? Katitin. Sige. Since nag-gets nyo na yung tatlo, ganito. Mag-ano kayo? Ano yung, sa tingin nyo, ano yung impact ng mga, na yun, ng mga devices na yun sa pag-aaral sa ngayon. Tapos, identify nyo rin kung anong mga kung saan siya nababagay na technology, kung sa low, sa medium, or sa high. Sige. Partition. Yung sa low. Hindi, isa lang. Pili ka lang doon. Kung saan. Bigay ka lang ng isang technology, tapos identify mo yun kung nasa low, medium, or high siya. Tapos kung ano yung effect nun sa pag-aaral mo, kung good ba or bad. Ganun. Sige. Computer. Computer? Computer na kayo kaya? Sige, computer. Sige. Nasaan siya? Sa low, medium, or high? High. High. Sige. Sa high siya, di ba? Ano yung benefit nun sa pag-aaral mo? So, bilang student. Sa akin naman yung Manila paper. Manila paper? Sa inyo? Saan yun siya? Kasi, sa may low. Low? Kasi di mo na siya gagamitan di ka nagagastos ng malaki para bumili ng, para makagawa ka ng projects mo, mga activity mo. Yun. Very good. Tsaka rin siya, di ba, convenient na rin siya kung sa mga mahihirap, di ba? Kung kailangan ng mga kung masipag ka talaga magsulat, para sa'yo yung Manila paper. Talaga. Sige. So yun, nag-gets ba? Class, good afternoon, ma'am. So, ngayon we will learn science. So, before anything else, exercise muna tayo, energizer lang. So, we will do 10 jumping jacks. Okay, so ready? 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so may energy na ba? Opo, ma'am. Okay, so now sit down. So, do you have any idea what are the layers of the earth? Yes. So, what are those? The crust, the mantle, and the core. So, sa tingin mo, ilang core ang meron tayo? Tatlo po. No, it's only two. We only have inner core and the outer core. So, this is the picture of the earth and its layers. We have the crust, it's the outer shell, outermost shell. We have the mantle. Here, the big one is the mantle. Ito yung mantle na tinatawag natin. And then, meron din tayong lastly, yung core. So, ilang core meron tayo? Dalawa. So, meron tayong inner core and then yung meron din tayong outer core. Para lagi nating matandaan yung layers of earth, lagi lang natin tignan yung nilagang egg. Alam mo yun? Okay, pag hinati natin sa gitna yun, as we can see, makikita natin to sa yung shell ng egg is yun yung magiging crust natin. And then yung white naman ng egg, yun yung tatawagin nating mantle, which is yung pinakamaliking part ng layers ng earth. And then lastly, yung kulay dilaw sa itlog is yun na yung matatawag natin na core.
Okay? We should always remember that. Okay? So, ano nga ulit yun? Cross, mantle, and core. Okay, so, para always natin matandaan yan, ito yung, lagi natin tatandaan itong letters na to. Ano to? CMC. So, CMC. C stands for cross, M stands for mantle, and then C stands for core. So, ano nga ulit to? Cross, mantle, and core. Okay, so we should always remember that. Okay, so that's all for today. Thank you. Thank you, ma'am. Hello Alda sir, I am teacher Ats, and right now we will be talking about animals or different kinds of animals, and as well as the different types of groups that they are belong to. Do you have a favorite animals? Yes. Ano naman yun? Anong animals yun? Pusa. Pusa. So, bakit mo naman naging favorite ang pusa? Can you tell me about it? Dahil mamo sila. Dahil maamo. Okay, that is correct. So, aside from cat or pusa, may iba ka pa bang alam na mga hayop? Ibang uri ng hayop? Yes. And dog, Dog? butterfly, mosquito, shark, snake, frog, and shark. Shark. Okay, thank you. So, alam mo ba yung mga hayop na binigay mo is nabibilang sila sa iba't ibang uri ng grupo ng mga hayop din? Hindi. Okay, so maya-maya ay malalaman mo kasi yun yung pag-aaralan natin. Okay, so katulad ng sinabi ko, ang mga hayop ay nabibilang sa iba't ibang uri ng grupo ng mga hayop. Okay, so tingnan mo sa iyong harapan. So meron tayong una ay mammals. So pag sinabing mammals, sila yung mga hayop na warm-blooded. Pag warm-blooded, sila yung mga nakatira sa lupa. And usually, sila din yung mga hayop na inaalagaan natin mga tao. Kagaya ng sinabi mo kanina, yung pusa, aso. Okay? So, also, ang mga mammals ay may buhok or mabalahibo. Okay? And sila din ay hindi nangingitlog kasi katulad ng mga tao, nanganganak sila. Katulad ng pusa, tsaka aso. Okay? Next, meron tayong reptiles. Pag sinabi naman nating reptiles, ay sila yung may mga kaliskis and mga nangingitlog. So, halimbawa, yung ahas na binigay mo kanina. Okay? Next is birds. So, I know, alam mo na yan. Pag birds, sila yung mga may feathers, like sa manok. Okay? And also, sila din ay nangingitlog. Diba? And next, meron tayong fish. So, ang fish pala ay hindi iisang uri ng animals. So, meaning, ang fish pala ay isang grupo ng mga hayop. Okay, so, kabilang dyan yung sinabi mo kaninang shark. So, dyan siya nabibilang sa fish. So, ang mga fish ay cold-blooded kasi sila ay nakatira sa Dagat. yes, tama. And tsaka, sila ay nangingitlog. Okay? Sunod, meron tayong amphibians. So, ang amphibians naman ay, sila din ay cold-blooded kasi usually sa tubig sila. Pero hindi katulad sa mga fish na nasa dagat. Kasi sila ay usually nasa ilog, nasa mga Lawa. sapa. Okay? So, ang halimbawa niyan, yung frog or yung palaka. Okay?
So, next ay ang huli, pang-anim na uri ay ang insects. So, ang mga insects ay usually may mga 6 legs sila. And also, maliliit sila, katulad ng lamok, langgam. So, yun. Naiintindihan mo ba yung mga uri ng mga animals na sinabi ko? Opo. Okay, so, dahil dyan, nais ko na ilagay mo yung mga animals na binanggit mo kanina, ilalagay mo sila dyan kung saan ba sila nabibilang. Okay, so, una ang cat. Di ba, favorite mo ang cat? So, ang cat kaya saan nabibilang? Lagyan mo. How about ang snake? Saan ba nabibilang ang snake? Or ahas? Ha? Saan nabibilang ang snake? Tama, nasa reptiles. Okay? Ang mosquito naman kaya, saan nabibilang? Insects. Okay, tama. Ang aso kaya? How about ang parrot? Tulad ng binigay mo kanina. Okay. Meron pa tayong dalawa. Next ay paru-paro. Saan ba nabibilang ang paru-paro? Or butterfly? How about ang frog? Saan pa nabibilang ang palaka? So, base sa mga inilagay mo, I think tama naman lahat. Which means that naiintindihan mo yung ating discussion. So, pwede mo bang ipaliwanag sa akin bakit mo nasabing amphibians, ang frog? Kasi makinis ang balat nila. Tapos, Nakatira din sila sa tubig. tama. Ay, ang ano kaya, ang parrot? Bakit siya nabibilang sa birds? Kasi may pakpak po sila. Okay, tama. Ay, ang butterfly? Dahil maliit lang po sila. Okay, tsaka meron silang 6 na paa. Which is yun yung isa sa mga katangian ng mga insects. Okay? Ay, ang ano kaya? Ang snake. Bakit siya nabibilang sa reptiles? Kasi meron silang magaspang na balat. Tama. Or mga kaliskis. Okay, so bilang review, ilang uri na nga ng grupo ng mga hayop ang meron tayo? 6. At yun ay Mammals, reptiles, birds, fish, amphibians,
Insect. Insect. So, nang hindi ka tumitingin sa harapan. Sige, subukan mong hindi tumingin sa akin lang. Mammals, reptiles, birds, fish, amphibians, insect. So, ngayon, alam mo na ang mga uri ng mga grupo ng mga animals. Opo. Naiintindihan mo na ang mga hayop ay may iba't ibang uri at may iba't ibang grupo din silang kinabibilangan. Yun na yung mga mammals, reptiles, birds, fish, amphibians, and insects. Okay, so ngayon, dyan na nagtatapos ang ating pag-aaral. Salamat sa pagpunta mo at sa pakikinig. Maraming salamat po sa inyong pagtuturo.